Marcos, ha? Ikaw, anong ginawa mo? Hindi ko. Pinirmahan mo. Ikaw, presidente ng Pilipinas, wala kang pakialam doon sa mga nangyayari na yun. Hugas kamay ka pa, animal ka. Kaya wala ka kakwenta-kwenta eh. Panay bopol yung nandyan, panay yabang. Kung ako masusunod, didisband ko yung buong AFP na yan, tsaka yung buong PNP. At yung matitino lang ay papapasok dun sa bago. Kasi hindi tayo dapat nanakawan ng ganyan, kundi dahil sa kapabayaan ninyo. Oh, Browner, makinig ka. Kung ganyan ang chief of staff, yes man, politika, namumulitiko na rin. Walang kakwenta-kwenta kayong mga estrelyado, 4 na estrelya, wala. Lahat kayo na mga bugo-bugo ha, makinig kayo. Putang na, nasa tama ako. Makinig kayo. As an upper class, no? Huwag kayong umangas. Wala kayo sa lugar talaga eh. Yung estrella ninyo carries a lot of responsibility. And you should perform in accordance to that responsibility, to the expectation of the Filipino people. Marcos, ha, makinig ka. He takes command responsibility. Kasi kahit hindi siya yung pumatay mismo o nakapatay o nakasugat o damage to property, yung mga sundalo niya, he's responsible for what the unit does or fails to do. Marcos, ha? Ikaw, anong ginawa mo? Hindi ko. Pinirmahan mo. Ikaw, presidente ng Pilipinas, wala kang pakialam doon sa mga nangyayari na yun. Hugas kamay ka pa, animal ka. Kaya wala ka kakwenta-kwenta eh. Nag-ano ka pa naman, nag-training ka. Ha? Nag-training ka pa. Wala kang silbi na ano. Dapat sa'yo laitin kasi wala kang kwentang leader sa totoo lang. Hindi inudyukan yung military. Hindi inudyukan. Hindi na kinakailangan udyukan ng military because it is the duty of the armed forces and the PNP to side with the people. It is your sworn duty to uphold the Constitution to protect the Filipino people. Hindi kayo dapat udyukan. It is expected of you, AFP, PNP. Anong udyukan? Lumagay nga kayo sa tamang hulog. Udyukan. Hindi kayo udyukan. Pagka umikot ang gulong, disbanded kayo. I'm trying to save you. Mga ungas. Panay kayo mayabang. I'm trying to save you. Wala kayong ano-ano. Panay bopol yung nandyan. Panay yabang. Kung ako masusunod, didisband ko yung buong AFP na yan. Tsaka yung buong PNP. At yung matitino lang ay papapasok dun sa bago. Kasi hindi tayo dapat nanakawan ng ganyan kundi dahil sa kapabayaan ninyo. Hindi dapat nangyari yung KOJC na yan kundi dahil dyan sa kalokohan dyan sa PNP. Hindi dapat ganyan yung mga abusong ginawa, pinayagan nyo. You tolerated. Tinuro pa naman sa academy. Tinuro pa, we do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. Ante, sasabihin nyo, pagkatapos ng kadete, wala na yun. Mga ungas, tanggalin na lang sa academy yun. O, PMA, tanggalin na lang yan. Yung honor system na yan, walang kakwenta-kwenta. Kasi pagka nakita mo, yan, naging opisyal, naging general na, wala na. Para kipa yung honor system na yan. Sasabihin nyo, ako, baliw. Ako, wala sa hulog. Ulol. Kayo, wala sa hulog. Kasi hindi ko kinakailangan yung training sa academy because na-train na ako sa magulang ko. Tinrain na ako sa Luder School, Mandaluyong. There is such thing as honor. And here you are, kayo sa gobyerno, wala kayong honor. Laking konsensya. Nakaw-nakawan nyo, tapos gagamitin nyo yung batas para takutin yung mga tao nag-iingay. Hindi nyo ko pwedeng takutin. Hindi nyo ko kayang takutin. Mga ungas kayo. Wala kayo sa lugar. Umalis na lang kayo dyan. Bumaba kayo. Pag kayo nabutang kayo ng tao, pagka nag-declare na revolusyon ng tao, it's gonna be messy. May mamamatay sa mga Pilipino, oo. But they will die fighting. Pagka yan na hindi na mapipigil yan. Pagka naghudyat, hindi na mapipigil yan. Patay kung patay. Maraming lalabas.
We're trying to stop it. We're trying to avoid it. Pero kayo, mga manhid kayo. Sobra-sobra. Sige pa, nakaw pa. Pipirmahan pa yung budget. Putang na nyo, tataas nyo pa yung VAT. Gago. Tatamaan yung maliliit. Yung malalaki, hindi. Kampi kayo. Ano yan? Ano yung ginagawa nyo mga batas? Ano yung ginagawa ninyo? Panay kampi sa itaas, sa mayaman. Hindi tama eh. Kaya nga pagka umabot to sa French type revolution o cultural revolution ng China o ng mga Bolsheviks ng Russia o kaya umabot to sa civil war ng North and South ng US, wala, kasalanan nyo eh. Hindi kayo tumatayo eh. Hindi kayo tumatayo. It is expected of you, it is your duty na ayusin ng secure niya yung taong bayan. Hindi. Nanakawan ng taong bayan dahil sa kapabayaan ninyo lahat. Panay kayo sip-sip. Himod ng muka ninyo sa mga puwit ng mga politiko. Nakikipolitika rin kayo. Magpapadikta kayo sa Amerika. Puta ragis kayo. Kaya sayang yung mga estrella nyo. Yun yung nasabi ko kay General Enrile. I was a captain na. Going major na ako nun. Nalabas na yung promotion eh. Senior captain na kami nun. Sabi ko, Sir, chief of staff ka nga dyan, sir. You cannot even move a platoon. Sayang yung pagka-chief of staff mo. Na kailangan i-clear mo pa yung movement na isang platoon sa presidente ng Pilipinas. Anong klaseng 4-star general ka na hindi mo man lang magalaw ang isa mong unit para i-move mo kasi takot na takot sila sa kudeta. Hindi ba tama lang yung salita lang as a person na ako chief of staff eh. Gumalaw yan, pinayagan ko. Oh, ganun lang kasimple. Hindi ka pwedeng mag-move ng platoon dahil sa takot sila sa kudeta. Bawal, wala. Ano ka klaseng 4-star? Sabi ko kay General Enrile. Kaya yung ambisyon ko, sir, na mag 4-star, mag chief of staff, nawala. Eh, nakikita ko kayo eh. sabi ni chief of staff ni General Enrile, gago. Yun lang. Sa dami-dami na sinabi ko, yun lang ang comment niya, gago. Hindi, tas tinanong niya nung naibigay ko na yung papel. Una tinanong niya, why get out? You pick any assignment. Sabing ganon. And for a captain, sabihan ka ng chief of staff, you pick any assignment. I will shoot the order myself. Sabing ganon eh. Sabi ko, hindi na sir. Oh, you go on schooling. You go on abroad schooling. Sir, galing na ako abroad. Bigay nyo na sa iba. Bigay nyo sa class 84, 85, 86. Ganon ang usapan namin. All right, sir. Sabi ko, magpasign ka sa academy. Magtago ka muna doon. Iyan mo ulit yung honor. Ma-assign ka doon, ma-review mo yung honor system. Cadet does not lie, cheat, steal, tolerate. Yun nga ang problema, sir. Hindi nawala yung honor sa akin eh. Yung nasa labas, sir, ang may problema. Yung sa academy, walang problema. Nandun yung honor system. Pagkalabas, wala na eh. I'm so disillusioned, sir, with the set of officers that we have. Sabi kong ganun eh. And up to now, I'm disillusioned with the kind of officers that we have. Tapos mag-schooling ka, mag-ano ka, yung mag-assign ka sa academy na lang. Yoko na, sir. Yun din nasabi sa akin ng G1PA eh. Ni Colonel, at that time, Colonel Villanueva. Nung before ako nagpunta kay General Enrile, nagsabi na ako sa kanya 1993 kay Colonel Villanueva. He was convincing me na wag umalis. Sayang daw. Chief of staff material ka, sabi sa akin. Imagine, G1PA, sabihin sa akin yun, ha? All right, sinabi sa akin yun. Parang indirectly sinabing we're grooming you
na as one of the material for potential na mag-chief of staff. Manang-manang ka kay kay Pilipino, kay Canyeso. Ako hindi na, sir. Yun kay Enrile nga, sabi ko, nakita ko, sir, yung pagiging chief of staff, sir, eh. Wala na ako ng gana, sir. Kung ganyan ang chief of staff, yes man na lang, eh. Browner, makinig ka. Kung ganyan ang chief of staff, yes man, politika, namumulitiko na rin. Walang kakwenta-kwenta kayong mga estrelyado, 4 na estrelya, wala. Lahat kayo ng mga bugo-bugo, makinig kayo. Putang na, nasa tama ako. Makinig kayo. As an upper class, no? Huwag kayong umangas. Wala kayo sa lugar talaga, eh. Yung mga estrelya ninyo, habang dumadami yan, bumibigat sa balikat. Hindi yung habang dumadami, tumataas kayo, nakakalimutan nyo na sa ilalim nyo. Nakakalimutan ninyo yung pangako ninyo sa taong bayan. Yung estrelya ninyo carries a lot of responsibility. And you should perform in accordance to that responsibility, to the expectation of the Filipino people. The higher you go, the higher you go. Kaya nakakawalang gana, eh. Sabi ko sa kay General Enrile, kaya ayoko na, sir, mag-chief of staff. Ayoko na mag-chief of staff. Tsaka CGPA, ayoko na rin. Nag-CGPA ka, sir. Kaya sabi, gago. Kaya lakas ang loob ko nun. Imagine, kapitan, sabihan mo yung 4-star. Sabihan mo yung 4-star. Kaya ako ngayon, kapitan pa rin. Sabihin mo yung presidente ng Pilipinas, gago. Ano namang sabi, gago. Bangag ka. You're the president of the republic. It is your command responsibility what is happening all over the country right now. Pati yung OFW responsibility mo. The pending separation of Mindanao and Visayas is your responsibility. AFP, PNP, yun din, eh. Yung paghati-hati ng teritoryo natin, wala kayong magawa. Ano, gegerahin nyo? Papatayin nyo yung mga Pilipino na gustong kumalas sa Pilipinas? Kasi gago yung Pilipinas, kasi bangag ang Pilipinas. Anong gagawin nyo? Gegerahin nyo? Lalaban ang mga yan. Mag-ilagay nyo sa kokote nyo. Kasi kung mag-isip kayo, ganyan kayo mag-isip. Ang kikitid ng utak nyo.